Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga kaibigan at mga tagahanga at mga sumusuporta, miyembro ng pamilya nitong Comedy King na si Dolphy. At isa sa mga makakasama natin at makakausap ngayon ay isa sa mga kaibigan sa industriya nitong hari ng komedya, si Manay Ichu. Maseda Manay Ichu, magandang hapon Susan, po. magandang hapon sa inyong lahat. Kanina nabanggit nyo na bukas ng gabi Sampaguita Night. Ano mangyayari sa Sampaguita Night? Depende sa kung sino makakarating. Kausap ko na si Gloria, kung makakarating si Gloria. Kasi may mga taping Eddie Garcia. I wanted sana a night of remembering and share their experiences with Dolphy. Alam mo, nag-uusap nga kami ni Gloria. Sabi niya, alam mo, Ichu, nanonood ako ng lahat ng mga pinapalabas sa TV ngayon. Ang layo ng mga experience nila sa mga na-experience namin. Na nag-uumpisa pa lang silang lahat, you know. Nagpunta sila sa Hong Kong, yung Hong Kong holiday. Yung dalagang Ilocana na nag-shooting sila sa Ilocos na pagka sobrang init. You know? At nagsisigarilyo sila ng mga sigarilyong ginagawa nila mismo yung ganito kahaba. Oo, yun. So sabi niya, ganda sana kung makapag-share sana saka makarating sana, no? Pero may mga nag-kumpirma na sa inyo na dadating sila bukas. Oo. Okay. Kayo po, Manay Ichu, isa sa mga fondest memory nyo ni Dolphy. Alam mo si Dolphy nung nasa Sampaguita, very quiet. Hindi siya comedian in real life. He was very serious, very low-key. Pero ang napansin ko noon, kasi madalas kausap ko yung mga artistang babae, no? Si Dolphy was very, very protective over them. Kasi noon, panahon ng Sampaguita, para kaming Middle Ages, ang mga artista namin babae, hindi pwedeng magbabad sa kantina pag merong artistang lalaki. Okay. At ang mga artistang lalaki, hindi pwedeng magbiro pag nandiyan. Yung mga artistang babae, hindi pwedeng mag-green jokes. Okay. You know, yung mga double meaning. Pero ang pinaka-leader ng mga lalaki doon, si Van de Leon. Mahilig mag-loko, mag-green jokes. Ito naman minsan, sina Susan, nandoon pa rin sila, bigla silang tatawa. Tapos sasabihin ni Dolphy sa kanila, hali nga kayong dalawa. Si Barbara at saka Susan, anong pinagtatawanan ninyo? Kasi nakakatawa, hihihi, sabi niya. Hindi ba nyo alam bang ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin nun? I-explain ni Dolphy kung ibig sabihin. Sabi ni Dolphy, kung yan sinabi sa inyo ng lalaki sa labas ng bakuran ng Sampaguita, baka na-rape na kayo. So napakarami nila mga masasayang alaala of Dolphy. Tapos, yung mga artista naman naming lalaki, inggit na inggit kay Dolphy. Ang gagwapo ng artista naming lalaki noon. Sila Eddie Gutierrez, mga Luis Gonzalez, Rick Rodrigo. Pero pag nagbabiyahe sila out of town or out of the country, ang hinahabol ng mga babae si Dolphy. Hindi sila. So kaya parang sabi nila, inggit sila kay Dolphy. Okay. Naku, Manay Ichu, maraming salamat po sa binigay niyo pagkakataon. Maraming salamat din, Susan. Okay. At ngayon naman po, makakausap naman po natin ang isa sa mga anak ni Dolphy, si Eric Quezon. Eric, ano na pag-usapan ninyo ng mga presidente? Wala naman. He just nagano lang siya ng condolences at syempre pinakalala ko siya sa lahat ng mga kapatid ko na akala ko kasi tapos na biglang meron pa palang padating meron pa po. So, marami po kami, so kinamayan naman niya lahat. Kasi kanina may mga sinasabi na parang balak magdeklara ng National Day of Mourning ng Malacanang kaugnay ng pagkamatay ng tatay mo. Ano ang reaction mo dito, Eric? Talaga meron? Oh, siyempre, I'm a bit surprised that they're going to do that. But if ever, wow, that's indeed an honor for the family that they're honoring my dad and they're giving him a day in honor of his memory. So. So, Eric, mula kahapon ng hapon na dinala ninyo doon sa Dolphy Theater ang labi ng tatay mo hanggang sa dinala nyo dito sa Heritage Park. Alam mo naman, nakita mo, hindi rin madaling puntahan ito, pero yung mga kababayan natin, yung mga nagmamahal sa daddy mo, talagang yung naglalakad sila, tinitiis nila yung matinding init ng araw para lamasilayan sa huling sandali si Dolphy. Ano ang nararamdaman mo sa mga ganong pinapakita ng tao? Actually, ako yung isa sa mga, ako kasing nandito antok ako kasi yung pagsalubong nga sa remains ng aking daddy, no? So, nung dumating siya, of course, bago namin siya inilabas,
inayusan ulit namin siya. Retouch, kumbaga. So, syempre, sabi namin, gusto namin bago namin siya ilabas ulit, gusto namin na mas pogi pa siya kesa dun sa Dolphy Theater, no? So, na-witness ko yun nung simulang magdagsaan yung mga tao. At napansin ko nga na hindi siya, of course, hindi naman talaga yung pila. Yung tao kasi hindi naman yung sabay-sabay na dumating. Pero hindi siya humihinto. Parang tuloy-tuloy lang yung flow. Na sabi ko, mukhang hindi yata humihinto yung pila. Akala ko magkakaroon ng isang sudden surge tapos mapuputol doon. Pero hindi siya napuputol. So, syempre, we're all overwhelmed, no? Dahil nga, syempre, pag nasa loob kami, hindi naman namin nakikita kung gaano kahaba yung pila talaga sa labas. Pero, yun nga napansin ko, may mga naka-wheelchair, may mga nag-iiwan ng mga rosaryo, mga bulaklak, may mga tokens. So, meron mga mask cards, sila mga niniiwan dun sa casket mismo ng daddy ko. No? So, yun lang. So, sa lahat ng mga dumulong, maraming salamat. At, siyempre nga, of course, gusto naming i-share tong moment na to sa milyon-milyon ng kanyang mga tagahanga. At nagpapasalamat kami sa inyong sincerity at sa inyong pagdadasal at pagbigay respeto sa aking father. Alam mo, Eric, yung isang, siguro, hindi ko alam kung consolation sa inyo ito, talagang parang tataba din ang puso nyo na parang kung pinagkait yung pagkakaloob ng National Artist Award, may mga parangal na binibigay sa tatay mo, no? Marami. Kanina binigyan siya ng lungsod ng lalawigan ng Bulacan. Tama ba ako? Tama, lalawigan ng Bulacan. Na in-honor siya parang anak ng Bulacan. Because my dad is really from Parang Bulacan. adopted son. No. He is from Bulacan. Okay. My father is from Wawa, Bulacan. And then my mother is also from Baliwag, Bulacan. So, kung tutuusin ka, talagang Bulakenyo kami. Ako, mami ko kami, mga Bulakenyo kami. At mamayang gabi, meron pa yatang ibibigay na parangal pa rin sa daddy mo. Ano ito? Surprise ba ito? Baka surprise. Surprise na ba kami? Hindi, yun na nga, natutuwa nga kami kasi marami mga nagbibigay ng ibang mga like the City of Manila, City of Quezon City. They're all like, may mga petitions silang mga ginagawa para nga sa daddy ko. So, sa lahat ng mga naniniwala at nagmamahal sa daddy ko, maraming salamat. Okay, maraming salamat din, Eric. Okay, thank you very much. Alright, Okay. Yan si Eric Gison ako. At alam niyo po, medyo abalang-abala din po si Eric sa pag-entertain, no? Sa lahat ng mga dumarating na mga nakikiramay po dito sa burol ng kanyang ama. Samantala, ang iba pang balita kaugnay ng burol ni Dolphy at kanyang mga ala-ala sa pagbabalik ng News TV Quick Response Team.